Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers. Malacanang iginiit na hindi papatulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hamon ni Senator Amy Marcos na hair follicle test. First Family wala pang plano na gumawa ng legal na aksyon laban sa presidential sister. Hindi ko siya kamag-anak, hindi naman kami close. Pero ang naramdaman ko unang-una bilang sa Pilipino, naawa ko sa kanya. Imagine the pain that he was undergoing, watching his own sister, lambasting him like that. Senador Panfilo Lacson, sinabing very un-Filipino ang mga akusasyon ni Senador Amy Marcos laban kay PBBM. Mga pahayag ng senadora laban sa presidente, makapagbabago umano ng kanyang karera sa politika ayon kay Senate President Tito Soto. Pass the legislative proposals to significantly curb corruption, dismantle political dynasties, and introduce electoral reforms. Pagpasa sa anti-political dynasty bill, ipinanawagan sa gitna ng hidwaan ni na Senator Amy Marcos at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Claims that the Philippine Navy, particularly the Philippine Marine Corps, is holding, detailed, protecting, or placing under its custody Mr. Orly Regala Guteza and his family are mere speculation. These allegations are unfounded, unsupported by evidence, and have no basis in fact. Philippine Navy, mariing pinabulaanan na tinatago nila ang whistleblower na si Orly Guteza. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Muling sinagot ng Malacanang ang hamong hair follicle drug test kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala sa ngayon, wala pang plano ang First Family ng legal na aksyon laban kay Senator Amy Marcos kaugnay na naging pahayag nito sa isang rally kahapon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. Iginiit ng Malacanang na hindi papatulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pang-uudyok na magpa-hair follicle drug test. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, udyok lamang ito ng mga taong may masamang intensyon sa administrasyon na utusan ng Pangulo na gawin ang isang bagay na hindi naman naaayon sa kanyang trabaho. Ang sagot na ito ng palasyo ay may kaugnayan na rin sa hamon mismo ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na hair follicle test. Ayon kay Yusek Castro, walang basihan ang mga paninira na ito ng senadora na anyay matagal ng issue at naresolba na. Matagal ng issue ang mga binabato sa Pangulo. Ito ay napasinungalingan na natin. Nagkaroon na po ng resulta na galing sa St. Luke's about the drug test. At pati po yung mga AI video na ipinupukol sa Pangulo na napatunayang peke, lahat po yan na nasagot na. So hindi po ito makakasira sa Pangulo dahil alam ng taumbayan, mas maraming taumbayan ang naniniwala sa ginagawa ng Pangulo para sugpuin ang korupsyon. Sa gitna ng panawagan ng ilang grupo ayon sa Malacanang, hindi magbibitiw sa pwesto si Pangulong Marcos at patuloy lamang itong magtatrabaho. Lahat naman yata ng supporter ng Vice Presidente ang nais ay paalisin sa pwesto ang Pangulo. Bakit? Para pumalit ang Vice Presidente? So, option ba ito? The President is still working and keeps on working for the country. So, hindi po option sa administrasyon, sa Pangulo ang pagbibitiw. Sa ngayon, ayon kay Yusek Castro, wala pang plano ang First Family na legal na aksyon laban kay Senator Amy.
let's just wait and see. As of now, we do not have any plan of making any legal action against her. So let's just wait. Ipauubay na lamang din ng palasyo sa Office of the Ombudsman at Department of Justice ang pagdetermina kung porma ng destabilisasyon ang inihayag ni Senator Amy laban sa kanyang kapatid na si PBBM. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Hindi ugali ng isang Pinoy. Ito ang paglalarawan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa pagsasalita ni Senador Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa harap ng maraming tao, kung saan tahasang sinabi ng presidential sister na gumagamit ng iligal na droga ang kanyang kapatid. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Sir, will it Tanongin ko kayo, anong naramdaman niyo? Kung may kapatid kayong gano'n, na pumunta sa Doneta Grandstand at kinanong kayo, anong magararamdaman niyo? Awa sa Pangulo. Ito ang naramdaman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson nang napanood nito ang paratang ni Senador Amy Marcos. Kaugnay ito ng mga umunoy problema sa ugali at gawain ng kapatid nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangunahin na dito ang umunoy paggamit ng iligal na droga ni PBBM. Hindi ko siya kamag-anak, hindi naman kami close. Pero ang naramdaman ko unang-una bilang sa Pilipino, naawa ko sa kanya. Imagine, the pain that he was undergoing, watching his own sister, lampasting him like that. Paliwanag ni Senator Ping, very un-Filipino ang ginawa ng senadora dahil kung mag-away man anya ang magkapatid ay limitado lang ang usapan sa loob ng tahanan o naibubulong sa iba pang mga kapatid. Ngunit hindi sa harapan ng libo-libong Pilipino lalo na sa isang religious gathering. Hindi natin ugali ang Pilipino na ganyan. Kaya natanong tayo mga Pilipino, gano'n di ba? Kasi masyado tayong closely, knit, di ba? Close-knit yung ating pamilya. So, pag may away mo magkakapatid, nire-resolve natin within the comprehensive or within the family circle. Pwede maisama yung mga lolo't lola, mga tiyahit, nire-resolve. Pero hindi ganyan. Para sa senador, isa lang ang nakikita nitong motibo ng presidential sister. Wala akong makitang ibang motibo other than politics. So sir, sa tingin ninyo, Which makes it even worse. Para naman kay Senate President Vicente Soto III, isa lang ang kanyang komentaryo. Maaari niya itong makasama o makabuti para kay Senador Amy Marcos. It could be the defining moment of her political career. Sa kabila ng issue, sinabi ni Senate President Tito Soto na sa tingin niya ay nananatiling stable o panatag pa rin ang gobyerno. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling ipinanawagan ng ilang kongresista ang pagpasa sa Anti-Political Dynasty Bill. Kasunod ito ng umano'y infighting o awayan sa pamilya Marcos. Ito ang balita ni Rosalie Gaz. Pass the legislative proposals to significantly curb corruption, dismantle political dynasties, and introduce electoral reforms. Mga tiwali lang ang makikinabang sa pagkakawatak-watak at alita ng mga Pilipino. Yan ang reaksyon ni House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa gitna ng mga kasalukuyang pangyayari sa bansa. Panawagan din ito ipasa ang mga panukalang batas kontra katiwalian gaya ng Anti-Political Dynasty Bill at Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill. Ganito rin ang panindigan ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya.
Anya, matapos marinig ang pasabog ni Senator Amy Marcos, mas lalong tumindi ang paniniwalang hindi dapat family matter ang pamumuno. Ayon sa kongresista, kinakailangan ng anti-political dynasty law para wakasan na ang nakapipinsala at nakakasukang family drama. Para naman kay House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co, ang awayan ng magkapatid na Marcos ay pangunahing halimbawa na hindi dapat maging family business ang public office. Anya, ang pagkagahaman sa poder ang sumisira sa pamilya nila at sa bawat pamilyang Pilipino. Sa privilege speech ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, anya ang political dynasties ang ugat ng korupsyon at mga pang-aabuso. Kung hindi natin puputulin ang ugat ng korupsyon, ang mga political dynasties na siyang pinakamalaking sanhi ng korupsyon at pag-aabuso, hindi matatapos ang problema. Hindi matatapos ang kahirapan. Hindi matatapos ang katiwalaan. Ang tunay na solusyon, reforma. Kung iwawaksi natin ang pagkagahaman sa kapangyarihan, maaari pa nating mailigtas ang bayan. Samantala, umigting ang tensyon sa Marcos family matapos ang aligasyon ni Senator Amy na paggamit ng illegal na droga ng First Family. Ayon kay House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, hindi asal ng isang tunay na kapatid ang ginawa ni Senator Amy. Kinondena nito ang pahayag ng tiyahing senadora at iginiit na walang basihan, walang katotohanan at wala itong magandang idudulot sa bayan. Dagdag pa nito, bukod sa malina, lubhang iresponsable rin ang mga binitiwang pahayag ng senadora na layuning ibagsak ang pamahalaan upang isulong umano ang sariling ambisyon sa politika. Giit din nito, mismo ang mga anak ni Senator Amy na mga pinsan niya ang makapagpapatunay na ang mga aligasyon laban sa kanya ay hindi totoo. Nakalulungkot anyang makita ang umano'y pagtataksil ng kanyang tiyahin sa sariling pamilya. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang Malacanang na hindi maaapektuhan ang deliberasyon ng 2026 proposed national budget kahit pa nagpalit ng liderato ang Department of Finance at Department of Budget and Management. Kahapon, inanunsyo ng Malacanang na itilaga ni Pangulo si Finance Secretary Ralph Recto bilang bagong Executive Secretary, habang si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Co bilang bagong Finance Chief. Kasunod ito ng pagbibitiw sa pwesto ng mga dating opisyal na sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Secretary Amina Pangandaman. Well, maybe it may be an issue, but we were able to talk to Secretary Go, and according to him, any reassignments of the cabinet members to DOF and DBM, they are all the same people who work on the budget, who work on the finance. So there will be no problem with that. Kinumpirma na Department of Education Chief Media Relations Officer Dennis Legaspi ang formal na pagbibitiw sa pwesto ni Undersecretary Trigiv Olivar. Wala namang ibinigay na detalye ang media officer sa dahilan ng pagbibitiw ni Olivar. Wala pa ring anunsyo ang DepEd kung sino ang papalit sa kanya sa pwesto. Ngayong araw, pinangalanan ni Senator Panfilo Lacson si Olivar bilang isa sa mga opisyal na gumagamit o nagne-name drop sa pangalan ng Pangulo kahit wala namang utos mula sa punong ehekutibo. Wala umano basihan ang alegasyon na kinukupkop ng Philippine Navy ang retiradong sundalo na si Orly Gutesa. Yan ang iginiit ng tagapagsalita ng Philippine Navy kasunod ng pahayag ng isang dating kongresista na itinatago nila ito. Iimbestigahan naman ng Armed Forces of the Philippines ang posibleng nagpondo sa rally ng mga retiradong opisyal na militar sa People Power Monument sa EDSA ngayong araw. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Claims that the Philippine Navy, particularly the Philippine Marine Corps, is holding, detailed, protecting, or placing under its custody Mr. Orly Regala Gutesa and his family are mere speculation. These allegations are unfounded, unsupported,
by evidence and have no basis in fact. Mariing itinanggi ng Philippine Navy ang aligasyon ni dating Congressman Mike Defensor na itinago ng Philippine Marine Corps o PMC si retired Sergeant Orly Gutesa, ang kontrobersyal na testigo sa pagdinig sa Senado sa maanumalyang flood control projects kung saan sinasabi nitong naghatid siya ng mga maleta na may lamang pera sa bahay ni Saldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy na si Captain Marisa Martinez, nagsagawa sila ng comprehensive verification matapos lumabas ang issue. Kabilang dito ang inspeksyon at verifikasyon ng kanilang intelligence units. Giit ng opisyal, iginagalang nila ang konstitusyon at ang mga umiiral na proseso, kabilang ang mga isinasagawang investigasyon ng legislative at judiciary. Dagdag ng mga ito, hindi nila gagawin na isugal ang integridad ng institusyon. The Navy does not and will never harbor, conceal, or shield any individual from the law. We also underscore that the Philippine Navy and the Armed Forces of the Philippines as a whole will never compromise its integrity or reputation. It is unthinkable and unacceptable for us to coddle a person called to testify before the law. We value justice, truth, constitutional processes, and our democratic institutions. Hindi rin nakipag-ugnayan sa kanila si Gutesa maging ang kaniyang pamilya. Aniya, kapag retirado na ang isang sundalo, wala na ang impormasyon nito sa kanyang unit, kundi ang General Headquarters na namamahala sa retirement pay nito. Kaya sila na ang may direktang komunikasyon dito. But for the record, they did not contact the Philippine Navy for protection. May panawagan din ng Navy official laban sa mga nagpapakalat ng mga maling impormasyong ito. We respectfully appeal, please spare the Navy and the Armed Forces of the Philippines. We have nothing to hide and nothing to protect except the truth. The Philippine Navy stands guard not only over our seas, but also over the truth, the law, and the honor of the Armed Forces of the Philippines. Samantala, iniimbestigahan na ng AFP ang idinaos na rally ng United People's Initiative o UPI sa People's Power Monument na posible aniyang pinonduhan, lalo na't kapansin-pansin ang laki at organisadong preparasyon ng aktibidad. Maging ang pagkain na inihain sa mga dumalo ay nagbigay ng indikasyon ng posibleng may malaking financier sa likod ng aktibidad. Kabilang sa tinitignan ng AFP kung pinondohan ito ng lokal na grupo o posibleng mula sa labas ng bansa na nais lamang pag-away-away ng mga Pilipino at pagwatak-watakin ang bansa. We have noted that the support system was unusual when it comes to admin requirements or admin support given to the participants of the rally. And we are checking all possible leads, especially when it comes to funding. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naisampa sa Sandigan Bayan ang kauna-unahang kaso na may kinalaman sa flood control scandal. Mag-aapat na buwan mula ng isawalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anomalya sa mga proyekto sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong Hunyo. Kabilang sa mga unang kinasuhan ng dating mambabatas na si Zaldico. Mula sa Office of the Ombudsman, ito ang balita ni Ivan Alvarez, live. Ivan, alin sa mga flood control projects ang pinagbasihan nitong unang kasong isinampa sa Sandigan Bayan? Yes, Monica, may kinalaman ang unang mga kasong isinumite o isinampa sa Sandigan Bayan sa nadiskubreng maanumalyang o substandard na flood control projects sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Matapos ang 2 buwan na investigasyon, kinasuhan na sa Sandigan Bayan
ang ilan sa mga kawani ng DPWH Region 4B Mimaropa, mga tauhan ng kumpanyang humawak ng proyekto na SunWest Corporation at ang beneficial owner ng kumpanya na si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Criminal informations have now been filed in the Sandigan Bayan against former Congressman Elizalde Zaldico, several officials of the DPWH Region 4B, including the Regional Director, Assistant Regional Directors, Project Engineer, Materials Engineer, and Chiefs of the Quality Assurance, Maintenance, and Design Divisions, and the Board of Directors of SunWest Corporation as private respondents. Kasama sa mga kasong kinakaharap ng mga akusado ay ang malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nahaharap din si Zaldico sa violation of Section 3H ng RA 3019 dahil sa unwarranted financial or pecuniary interest benefits sa proyekto bilang isang mambabatas at may-ari ng kumpanyang nakakontrata nito. Nag-ugat ang kaso sa nadiskubreng substandard na flood control project na road dike sa kahabaan ng mag-asawang tubig river sa Nauhan Oriental, Mindoro na may budget na nagkakahalaga ng halos 290 million pesos. Ito ang unang reklamo na inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman. Wala namang nirekomendang piyansa ang Office of the Ombudsman para sa mga akusado. On the bail recommendation, because the amount malversed exceeds 8.8 million pesos and in line with the law and jurisprudence, the panel of Ombudsman prosecutors has recommended no bail for the malversation charge. Hiniling na rin ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na pabilisin ang proseso gaya ng raffle ng kaso, agarang pag-i-issue ng warrant of arrest at whole departure order o pagbabawal na makaalis ng bansa ang mga ito. We also have filed a motion for urgent raffle of the cases and the immediate issuance of warrant of arrest and whole departure order. Monica, alas 2 ng hapon nang isumite ng Office of inaasahang bukas na bukas rin ay iraraffle kung sino o upang malaman kung aling dibisyon ng Sandigan Bayan ang hawak ng paglilit. Yan muna ang balita mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Hindi na pinahintulutan ng Quezon City Local Government Unit na ituloy ang ikatlong araw na protesta kontra korupsyon ng United People Initiative sa bahagi ng White Plains Avenue sa Quezon City dahil sa umunoy mga paglabag tulad ng inciting to sedition. Samantala, naniniwala naman ang isang organizer ng UPI na wala silang nalabag sa isinagawang rally. Ito ang balita ni Benedict Samson. Quezon City LGU po naglabas na nung reply nila doon sa request ng permit for today na nakasaad doon na dinideny po yung rally permit ngayong November 18. Anong cause ng pakibasa na lang doon, I think may na-violate yung sa Memorandum of Understanding. May nalabag umano ang ilang lumahok sa ginawang kilos protesta ng United People's Initiative kung kaya't hindi na pinahintulutan ng Quezon City Local Government Unit ang dapat sanay pangatlong araw ng rally ngayong Martes sa EDSA White Plains Avenue sa Quezon City. Martes ng tanghali, isinerve ng Quezon City LGU kasama QCPD ang notice at kinausap din ng mga otoridad ang mga organizer na hindi napapayagan pa ang pagsasagawa ng rally. Sa notice ng Quezon City LGU, hindi na nila pinahintulutan ang protesta dahil sa umano'y mga personalidad na nagsalita at may banners ding nakita na maituturing na acts of sedition, rebellion or insurrection. Kasi pumirma po tayo doon kasama yung MMDA at ang LGU at ang organizer. So yun lang po ang sinerve na ngayon ng LGU. At dahil hindi na pinahintulutan ng Quezon City LGU ang extension ng rally, unti-unti na ring binabaklas yung mga inilatag sa bahaging ito ng White Plains Avenue. At maaaring bukas
ay bukas na sa publiko itong isinaraang bahagi ng naturang kalsada. Kakausapin natin yung organizer kung pwedeng mag-dismantle na sila ng mga stage para madaanan po to kasi meron ding community rito na tumatawag din, no? Lalo na syempre pag gabi na medyo maingay. Nagsisimula na rin maglinis sa mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority sa mga kalat na naiwan sa White Plains Avenue. Samantala, naniniwala naman ang isa sa mga organizer ng United People Initiative na si Attorney Jimmy Bondoc na wala silang nalabag sa kasunduan. Supposedly, merong na-violate na one of the terms and conditions of the rally permit. So it's not really, may iba rin, may sinasabi na may acts of sedition. I think they mean inciting to sedition. And of course, I disagree, but I respect to disagree. Kasi wala naman, nandun ako the whole time, no? At wala naman akong narinig na mga keywords na parang labag sa batas. Pero again, discretionary power nila yan, and according to the assessment, hindi kami nabibigyan. Ayon pa kay Attorney Bondoc, dapat himaying mabuti ang konteksto ng mga sinasabi ng isang nagsasalita. Pero it's always hard to judge it when it's out of context. So kailangan tingnan natin kung ano talaga yung, halimbawa yung withdrawal of support, ang dami pwedeng ibig sabihin, no? So again, kaya hindi na lang namin nilabanan kasi it will be moot. It will be moot, no? Kasi kahit ilaban namin, tapos na. 3-day rally ang inahabol namin. So we just made the best out of it, and then we want to maintain our respect and our good relations with the police. At dahil hindi na natuloy ang rally sa White Plains, nakipag-ugnayan naman ng UPI sa iba pang grupo na nagsagawa ng kilos protesta sa bahagi ng EDSA Shrine sa Ortigas. Bukod sa panawagang Marcos resign, nagsagawa rin ng noise barrage ang grupo bilang simbolo ng pagtutol sa isyu ng korupsyon. Samantala, sinabi naman ni Quezon City Police District Acting District Director, Police Colonel Randy Glenn Silvio, na generally peaceful at walang untoward incident sa nakalipas na 2 araw na rally sa White Plains. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaahalagahan. Totoo ang listahan ng 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto na naisingit sa 2025 national budget ayon mismo kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson. Pero paglilinaw ng senador, walang kinalaman dito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at napaniwala lang ng ilang opisyal si dating Congressman Zaldico na ang Pangulo ang nag-utos na isingit ito sa national budget. Totoo rin umano ang kickbacks na nakuha mula sa naturang budget insertions pero hindi nakinabang dito ang Pangulo gaya ng paratang niko. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Yung statement na ginawa ni ex-Congressman Zaldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. Pinatotohanan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson ang ibinunyag ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico tungkol sa 100 billion pesos na insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Ngunit pinabulaanan nito ang iba pang impormasyon na isiniwalat nito kabilang ang 25% na komisyon umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang insertion sa national budget. Ayon kay Lacson, nakatanggap siya ng tawag mula sa kampo ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo matapos mapanood ang video ni Zaldico sa social media. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them.
Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek, Trigib, Olaybar, other personalities. Paliwanag ni Lacson, sinabi ni Bernardo ang breakdown ng 100 billion pesos. Unaan niya, napunta ang 81 billion pesos sa DPWH at ang 29 billion ay sa ibang ahensya na hindi niya na alam. Sa 81 billion pesos, halos 52 billion pesos umano ay personal na hinawakan ni Bernardo. Nasa notes anya ito ng dating opisyal at binigyan pa ng kopya ang senador. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback, but not to the President, but to Yusek Olaybar. And sabi niya, ang pag-alam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President, in at least 10 deliveries. Isinaad din ni Lacson na may tig-isang armored van ng dalawang opisyal para sa pagkuha ng kickback. Nagpapark anya ang mga sasakyan sa basement ng isang kilalang hotel sa Maynila. Punuan niya ng pera ang mga armored van na mula 800 million hanggang 2 billion pesos. Ang biggest kasi naipon, because March 11, natatandaan niya, inaapuran niya na si Undersecretary Olaybar na kunin na kasi napupuno na at saka matagal na nakapark. Ang sabi ni Olaybar sa kanya, wag muna kasi magulo ngayon dahil inaaresto si dating Pangulong Duterte. So naipon yung laman ng van, sabi niya, mga 2 billion pesos. That was the single largest or biggest delivery that he made to Olaybar. Kung saan napunta, hindi natin alam. But personally, he knows or he knew that kasi personally, nagpapalit sila, no? Amounting to 8 billion pesos. 1 billion, he delivered to Secretary Bonoan. Pinangalanan din nito si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Sinabi niya na si Trigib Olaybar prevented him from disclosing details on the 52 billion to Secretary Bonoan. Ayaw pa sabi raw, Mr. President. Tapos, sinabihan siya ni Yusek Trigib Olaybar na si Secretary Bonoan asked Executive Secretary Bersamin several times, sino ba magpapacilitate itong 52 billion? Of course, isasama sa BICAM, paano ito re-release? Sino magpapacilitate? Ang sagot ni ES Bersamin sa kanya, we will take care of it. Sila na raw ang bahala kung paano ayusin yung 52 billion. Nilinaw naman ni Senator Ping Lacson na hindi niya dinedepensahan si Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit ang mga proyektong umaabot ng 100 billion pesos sa 2025 budget ay na-veto o ni-reject ng Pangulo upang hindi maisama sa national budget. Wala pong kinalaman ang Pangulo at wala siyang natanggap na 25 billion at wala ring delivery si Saldico. Imposible, sabi nga ni Bernardo, imposible siya mag-deliver ng 25% kasi ako yung nag-handle, ako nag-deliver ng 8 billion. Saan kukuha ng 25 billion si Saldico? Kahapon, nagbitiw na sa pwesto sina ES Bersamin kasama ang pamangkin nito na si Yusek Adrian Bersamin habang kanina ay nagbitiw na rin si Olaybar. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naghain na ng kanyang counter affidavit o kontrasalaysay sa Quezon City Prosecutor's Office si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga kaugnay ng reklamong inciting to sedition at inciting to rebellion na sinampa ng PNP Criminal Investigation and Detection Group laban sa kanya. Samantala, naniniwala naman ng kongresista na tama lamang ang ginawa kagabi ni Senator Amy Marcos sa issue ng umano'y paggamit ni PBBM ng illegal na droga. Ito ang balita ni Dante Amento.
We filed our counter affidavit for the CIDG's complaint against me. Dumating sa unang preliminary investigation o pagdinig ngayong hapon si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Kaugnay ito ng reklamong inciting to sedition at inciting to rebellion na isinampa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Nagugat ang mga reklamo sa pangunguna ni Barsaga sa isang anti-administration rally sa Forbes Park Village sa Makati City noong October 12. Ayon sa mambabatas, naghain na siya ng kontra sa laysay o counter affidavit sa reklamo na sa paniwala nito ay mahina. It's very unlikely that it won't be dismissed kasi it's a very weak case. Itinanggi ng kongresista na naging marahas at may nasaktang mga pulis at nasirang mga ari-arian sa ginawa nilang rally. Wala rin anyas ang ginawa para manghikayat na gumawa ng karahasan. It's just the same. We're using the defense of free speech here and in the ensuring results that no violence ever actually happened after my speech. Hindi naman dumating ang PNP-CIDG sa pagdinig. Samantala, naniniwala rin ang kongresista na tama lang ang ginawa ni Senator Amy Marcos kagabi na paghahayag na gumagamit pa rin ng droga ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, kahit ang issue ay concern ng pamilya, pero dahil kapwa sila mga public official, ay dapat na malaman ito ng taong bayan. This is no longer a point of mere accusations because the person accusing is not just a random person. It's also an incumbent senator accusing the incumbent president in a rally with hundreds of thousands of attendees. Dagdag pa nito, hindi niya alam kung paano babangon sa rebelasyong ito ang presidente. Nauna nang tinawag ng Malacanang na desperate move ang mga aligasyon ni Senator Amy Marcos laban sa First Family na anilay walang katotohanan at layon lamang na pabagsakin ang Pangulo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Yes, June, magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Hiniling ng Trump administration sa Korte ng Estados Unidos na huwag maipatupad ang dalawang batas sa California na layong ipagbawal ang pagsuot ng mask ng mga immigration enforcers at ang mandatory na paggamit ng mga ito na malinaw na identification tuwing manguhuli ng immigrants. Ayon sa US Department of Justice, mapipigilan umano ng mga batas na ito ang federal agents na gawin ang kanilang trabaho. Ito ang balita ni Klein Sinka. We've been living through a horrific cycle of political violence in this country. We've seen attacks against police officers, federal agents, including the deadly shooting in the ICE facility in Dallas. Nagbabala ang US Department of Justice na malalagay sa peligro ang US federal enforcers sa California dahil sa dalawang bagong batas na ipinasa sa estado. Ito ay ang mga batas na layo ipagbawal ang pagsusuot ng face mask ng mga immigration agents at gawing mandatory ang paggamit ng malinaw na identification ng mga ito habang gumaganap ng katungkulan. Hiniling ng Trump administration sa korte na ibasura ang dalawang batas na natatakdang magsisimula sa January 1, 2026. Ayon sa kanila, nilalabag na mga ito ang konstitusyon, partikular na ang Supremacy Clause dahil mapipigilan ito ang mga federal officials sa pagganap ng kanilang trabaho. Giit ni Attorney General Bondi, isang diskriminasyon sa mga law enforcers ang batas ng California at hindi ito susundin ng Department of Justice. Ayon naman kay California Governor Gavin Newsom, kailangan ng batas na ito upang maprotektahan ang karapatan at kalayaan ng mga taga-California laban sa anay patuloy na pananakot at pagsira ng Trump administration sa demokrasya ng bansa. That's what this is all about. But increasingly, we know that it's not about the rule of law. Increasingly, it appears to be about the rule of Don. And I hope and I expect that people are waking up. It's dawning on them what's at stake in this country. These guys are not screwing around. They're surgical. They want to roll back all of the progress last half century. They want to put America in reverse.
Ayon naman sa ilang sumusuporta sa Senate Bill 627 at 805, nagbibigay accountability ang mga naturang batas laban sa mga excessive force at abuse mula sa immigration enforcers at illegal detention na isinasagawa ng Trump administration kontra immigrant communities. Klein Sinca, UNTV News and Rescue, Texas, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinangalagaan. Pinumpirma ng Poland na isang precedented act of sabotage ang pagsabog ng nangyari sa isang riles ng tren papuntang Ukraine. Ayon kay Prime Minister Donald Tusk, malinaw na sinadya ang insidente at may mataas na posibilidad na foreign services ang nasa likod ng pananabotahe. Ang nasabing riles na mahalaga sa paghahatid ng tulong sa Ukraine ay tinukoy na bahagi ng isang mas malawak na banta sa infrastruktura ng tren. Ilang beses nang nakaranas ang bansa ng sunod-sunod na insidente ng arson at sabotage na iniuugnay nila sa galaw ng Russia. Patuloy ang pagkuha ng ebidensya ng mga otoridad kabilang ang CCTV footage para matukoy kung sino ang responsable sa insidente at pigilan ang anumang tangka ng guluhin ang mahalagang supply route papuntang Ukraine. Pasado na sa United Nations Security Council ang resolusyong pinangunahan ng Estados Unidos na layong magtatag ng International Stabilization Force sa Gaza at suportahan ng peace plan ng Trump administration. 13 sa miyembro ng UNSC ang bumoto pabor sa panukala ng Amerika habang nag-abstain ang Russia at China. Nananatili ang ceasefire sa pagitan ng Hamas at Israel habang nagsimula muli ang Hamas bilang police force sa Gaza sa kabila ng mandato na disarmahan ang grupo. Ayon sa Trump administration, posibleng manggaling ang peace force sa Indonesia, Azerbaijan at Pakistan, ngunit tutol ang Israel sa partisipasyon ng Turkey at Pakistan. Ipinahayag ni Trump na pangunahan niya ang tatawaging Board of Peace para pangasiwa sa peace process at redevelopment plan ng Gaza at iaanunsyo sa mga susunod na araw ang mga miyembro nito. The United Nations Security Council has just adopted the United States-sponsored resolution on Gaza that does something we haven't seen in generations. It provides a real, actionable pathway to lasting peace for Palestinians and Israelis. Nagbabala ang World Health Organization laban sa pagdami ng makabagong nicotine products na target umano ang kabataan. Kabilang dito mga disposable e-cigarettes at candy-flavored nicotine pouches. Ayon sa WHO, ito'y nagiging daan sa panibagong addiction sa tobacco at nicotine sa buong mundo. At mas dumadami ang mga kabataang naaakit sa mga produktong idinisenyo para magmukhang harmless. Ito ang balita ni James Hilario. Schools are the new frontline in the war against tobacco and nicotine, where companies are actively recruiting a new generation of addicts. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga kabataang gumagamit ng mga bagong nicotine product. Ayon sa World Health Organization, halos 15 milyong kabataan sa buong mundo ang gumagamit ng e-cigarettes na isang trend at itinuturong lalong nagpapahirap na labanan ang adiksyon. Dagdag pa ng WHO, bagaman bumaba ang bilang ng mga kabataang naninigarilyo sa nakalipas na 2 dekada, sinamantala naman ng tobacco industry ang puwang sa merkado sa pamamagitan ng paglikha ng sleek, flavored at madaling maitago na produkto para makaakit ng mas batang users, habang ibinibenta ang mga ito bilang umano'y mas ligtas kaysa tradisyonal na sigarilyo. Giit ng WHO, wala umanong ebidensya na nakakatulong ang mga ito sa public health at dumarami na ang datos na nagpapatunay ng masamang epekto ng mga ito sa katawan ng tao. Although e-cigarettes are often promoted as safer alternatives to conventional tobacco products, there is no evidence of their net benefit for public health and mounting evidence of their harm.
Ayon pa sa WHO, mas mataas pa ang vaping prevalence sa mga kabataan kaysa sa matatanda. Sa datos mula sa 63 bansa, ang paggamit ng vapes sa adolescents ay 9 beses na mas mataas kumpara sa adults. Senyales na ang pangunahing tinatarget ng industriya ay ang susunod na henerasyon. Ipinunto rin ni Tedros na hindi motibasyon ng tobacco industry ang harm reduction, kundi ang malaking kita mula sa mga produktong nagiging paborito ng kabataan. The companies that make these products are not motivated by harm reduction or public health. They're motivated by one thing and one thing only: generating gigantic profits for their shareholders. Dahil dito, nanawagan ang WHO sa lahat ng bansa na higpitan ang regulasyon sa nicotine pouches, e-cigarettes at heated tobacco products gaya ng ginagawa sa mga tradisyonal na sigarilyo. Pinuri naman ng organisasyon ang ilang bansang ipinagbawal na ang ganitong produkto. Ngunit para sa mga bansang hindi nagpapatupad ng ban sa e-cigarettes, iginiit ng WHO na dapat na magpatupad ng regulasyon dito, gaya ng pagkakaroon ng mahigpit na kontrol sa flavors at packaging, limitasyon sa marketing, masusing proteksyon laban sa industry interference at mahigpit na pagpapatupad ng age restrictions. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack Del Campo. Magandang gabi. Opisyal na ang inilunsad ng Google ang Google Wallet at Google Pay sa Pilipinas. Ayon sa Google, maaaring idagdag ng cardholders mula sa participating banks ang kanilang payment cards sa Google Wallet at magbayad gamit ang kanilang Android phones o Wear OS devices sa mga establishmentong tumatanggap ng contactless payments. Nilinaw ng kumpanya na ang Google Wallet ay hindi e-wallet kundi isang digital container para sa payment cards, loyalty passes, tickets at iba pang credentials, habang ang aktwal na transaksyon ay isinasagawa ng Google Pay. Naglabas ng Sea Travel Advisory ang Coast Guard Station sa Basilan kaugnay ng gagawing rocket launch ng China bukas November 19. Inanunsyo ng People's Republic of China na magsasagawa sila ng rocket launch ng kanilang Long March 8A bukas sa pagitan ng alas 8:51 ng gabi at alas 9:28 ng gabi. Dahil dito, pinag-iingat ang lahat ng mangingisda at boat operators sa posibleng pagbagsak ng rocket debris malapit sa mga drop zone na nasa 48 nautical miles mula sa Tubataha Reef at 31 nautical miles mula naman sa Haji Mutamad, Basilan. Pinapayuhan ang mga ito na iwasan ang naturang mga lugar sa itinakdang oras ng pagpapalipad ng rocket. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team na maihatid sa ospital kagabi ang isang pasyente na may stage 4 cancer sa Davao City. Ito ang balita ni Lisel Nael. Continue siya kanang sunod-sunod. Wala siya nagaundang. Nagkasakit yapon siya. Diretso-diretso lang. Isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team tungkol sa isang lalaking dumadaing ng sakit ng tiyan sa kanilang bahay sa Buyayang, Davao City, bandang alas 11 ng gabi kamakailan. Pinuntahan kaagad ng team ang pasyente at nadatnan ito na nakahiga sa isang reclining chair at may nakakabit na oxygen support. Ayon sa asawa ng pasyente, ito ay mayroong sakit na stage 4 prostate cancer. Iniinda nito ang sakit sa bandang kanan ng kanyang tiyan na hindi anya nawawala. Agad na ini-assess ng team ang kalagayan ng pasyente. Dahil sa kondisyon nito, ay hirap itong magsalita at tanging pagtango lamang ang kanyang sagot. Asang pinakasakit brad ko? Dito. Ano dito? Bakit na dito? So nag-radiate siya dito. Naman na sure ko hindi sa may. Okay na ba ito? Tanawan na mo. Pagkaya. Pagkaya na ako.
Okay lang. Takalan mo lang sa kanila. Dari ang sakit blood ko. Dos na rin. Taka siya dari. Kaling sakit siya. Sakit. Kaling sakit. Sakit mo. Ano siya blood ko? Kung siya kasakit, 1 ang dili sakit, kayo ang pinakasakit. Mga unsa man siya na number. 4 siya. 8 kasakit. Dili siya 10. Mga 8. Kasabay ng isinagawang assessment ay kinuha na rin ang vital signs ng pasyente. Tinulungan ito ng team na maisakay sa rescue van. Maayos namang naihatid ng team ang pasyente sa Southern Philippines Medical Center para sa karagdagang atensyong medikal. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na obligahin si Ombudsman Crispin Remulla na ilabas ang umano'y warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Si Ombudsman Remulla ang unang nagsabi na mayroon ng arrest warrant ang ICC laban sa senador. Pinagkomento lamang ng kataas-taasang hukuman ang mga respondent kasama si Ombudsman Remulla sa loob ng 10 araw. Nagtungo ng Albay ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at naghatid ng tulong sa mga kababayan natin na sinalanta ng Bagyong Uwan. Hindi naman natuloy ang nakatakdasa ng pagbisita ng Pangulo sa Camarines Sur, unsod ng masamang lagay ng panahon kanina. Ito ang balita ni Ryan Salatandol. Pangalawang bihis ito nangyari, yung paglaki ng alon dito. Kitang-kita namin yung pagtama ng alon dyan sa Maysehol dahil overlooking po ang location ng aming munisipyo. So grabe po talaga dahil lumampas ng niyog yung mga yung taas ng pagtama ng dagat sa seawall. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Garchitorena, Camarines Sur na naipaaabot sa Malacanang ang mga pangunahing pangangailangan ng mga nasalanta ng Super Typhoon Uwan. Isa itong tabing dagat ng bayan ng Garchitorena sa pinakamaraming bahay na nasira at na-wash out dulot ng Bagyong Uwan. At kung makikita natin, pati itong seawall ay nagkabitak-bitak dahil sa taas ng alon at lakas ng tubig ng dagat. Kaya naman panawagan ng ating mga kababayan ng tulong mula sa pamahalaan upang makabangon at makapagpatuloy sa kanilang pamumuhay. Sa sitwasyon ng mga nasa tabing dagat, ay yung mga nasiraan ng bahay, inaasahan po sana namin na makarating yung ating mahal na Pangulo. Kaya lang, itong sitwasyon na nangyayari ngayon, medyo nakakalungkot naman na hindi niya nakita ang sitwasyon dito sa amin. Nauna na rito, naglabas ng 2.5 milyong halaga ng health assistance ang DOH Bicol para sa Camarines Sur, kabilang ang water purification tablets, breastfeeding kits, hygiene kits, insecticide-treated nets at water containers. Naglaan din ito ng 1.7 milyong tulong para sa Catanduanes. Patuloy naman ang paalala ng DOH sa banta ng cholera, amoebiasis at typhoid, lalo na sa mga evacuation centers na may limitadong malinis na tubig at sanitasyon. Nagpatuloy naman ang hatid tulong ng Pangulo sa Tiwi Albay, kung saan namahagi ang opisina ng Pangulo ng 343 OP school bags, 2 Starlink units para sa Kararayan Naga Elementary School at Tiwi Central School, at pagkain para sa mga mag-aaral at mga benepisyaryo ng DSWD. Ipinamigay din ang 10,263 pesos na emergency cash transfer para sa 141 pamilyang totally damaged ang mga bahay, kasama ang hygiene at kitchen kits at 1,000 family food packs. Samantala, batay sa pinakabagong ulat ng OCD Region 5, umabot na sa 673,889 pamilya o 2.4 milyong individual sa 3,228 na barangay sa Bicol ang apektado ng Bagyong Uwan.
Tinatayang 1.33 billion ang pinsala sa infrastructure at 195.5 million sa agrikultura. Bagamat hindi natuloy ang dapat sanang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Garchitorena dahil sa masamang panahon, tiniyak pa rin naman ito ang paghahatid ng tulong mula sa national government para sa mga kababayan natin na naapektuhan ng kalamidad. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglaan ng Philippine Crop Insurance Corporation, PCIC, na 571.3 million pesos bilang inisyal na insurance payout para matulungan ang mga magsasakang naapektuhan ng Super Typhoon Uwan at Bagyong Tino. Ayon sa Department of Agriculture, aabot sa 65,176 insured farmers sa 14 na rehiyon ang apektado ng bagyo, kung saan ang pinakamalaki ng pinsala ay naitala sa palay, mais at high-value crops. Pinakamaraming claimants ang nasa Bicol Region, lalo na sa Catanduanes, na may tinatayang nasa 119.4 million pesos payout. Sinabi ng Department of Agriculture na bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agarang mabigyan ng suporta ang sektor ng agrikultura. Pinalakas pa ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang cyber patrols habang papalapit ang holiday season. Isang individual din ang naaresto ng ACG dahil naman sa pagbebenta ng online banking accounts. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Mag-ingat po tayo sa mga online na transactions po natin and mga social media interactions. Mag-ingat po tayo doon sa mga nakakausap natin, alalahanin po natin, hindi lahat pong na nakikita natin sa online and social media platforms ay tama at totoo. Isang buwan bago ang mahabang bakasyon, pinalakas pa ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang pagbabantay online laban sa mga scammers. Ayon kay PNP ACG spokesperson, Police Lieutenant Wallen Arancillo, aktibo ang kanilang cyber patrols upang mahuli ang mga manloloko lalo na't marami ang namimili online. Ang online selling scam po, ito po yung merong legit na buyer na kung saan bumibili po sila online sa mga online shopping sites at ang nangyayari po doon ay hindi po yun yung mismong product yung natatanggap nila or yung mismong item, kadalasan po ay substandard at kung makapagbigay man po sila ng down payment ay automatically binablock po sila ng mga sellers po or mga scammers po. Sa Pasay, isang individual ang naaresto dahil sa pagbebenta ng online bank account sa halagang 9,000 piso na iniaalok ng suspect sa kanyang social media page. According po sa suspect, ang pera po na makukuha niya sa pagbenta ng 3 bank accounts na po na ito ay bayad niya po dun sa motor niyang hinuhulugan. And yung trabaho po ng suspect ay sa umaga po siya po ay rider at sa hapon naman, sa gabi naman po ay siya ay call center agent. Ang suspect ay mahaharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act No. 12010 o Anti-Financial Accounts Scamming Act na may kaugnayan sa Section 6 ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Sinabi ni Lieutenant Arancillo, lubhang delikado ang pagbebenta ng mga online accounts dahil maaari itong maggamit sa scam. And ito po talaga pag napunta sa mga cybercriminals, makukuha din nila yung mga impormasyon natin na personal at financial po at maaari itong gamitin sa mga illegal online activities po. Kaya talagang hindi po pwede na ipahiram o ibenta po natin ito sa iba. Dagdag ni Lieutenant Arancillo, hindi ligtas sa kaso ang totoong may-ari ng account kapag nagamit ito sa illegal na aktibidad. Maaari din po nila itong gagamitin sa mga illegal online activities katulad nung merong fraudulent transaction or meron pong scamming activity na gagawin online. Ang ibibigay po na account kung saan ipapadala ang pera ay yung account na binenta mismo. So ang makikita po sa investigasyon ay yung mismong may-ari ng account na yon. So may possibility po na maging liable po yung owner ng account na yon. Paalala ng ACG sa publiko, magdoble ingat lalo na ngayong papalapit ang holiday season kung saan sinasamantala ng mga manluloko na nais na kumita ng pera sa iligal na paraan.
Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak na Department of Human Settlement and Urban Development at San Juan City Local Government ang kaligtasan at seguridad ng mga pabahay lalo na sa panahon ng sakuna. Kanina formal nang na-turnover ang mahigit sa 100 units na libreng pabahay na magiging pansamantalang tirahan ng pamilyang nasunugan sa Isla Batis noong 2024. Ito ang balita ni Mia Alonso. Structurally wise, wala siyang problema. Usually, ang mahuna lang naman minsan ay yung walls natin, which would our insulated wall panels lang. Pero in terms of structural, mismong frames natin parang I-beam po yan. Hindi po dapat mag-worry. Walang dapat ipag-alala. Ito ang tiniyak ng Prefabricated Homes Philippines sa ilalim ng Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD ukol sa kaligtasan ng libreng pabahay na ipagkakaloob sa mga biktima ng sunog sa Barangay Batis. Ayon kay Deo Dominic Vidal, Managing Director ng Prefab Home PH, kayang makapag-resist sa hanging may lakas na hanggang 250 km per hour ang staging area na kanilang itinayo. Sakali man aniyang dumaan ng mas malakas na bagyo dahil sa pagiging disaster resilient, maaari itong maibalik at mabuo muli sa loob lamang ng 4 na oras. Ayon naman kay San Juan City Mayor Francis Zamora, bahagi ng pagtitiyak na maayos ang tirahan ay ang maingat at hindi minadaling konstruksyon nito. We made sure that safe and secure po sila rito. Kahit nga po yung mga recent na pag-ulan, no, sinubukan muna namin ang mga units na bago tinurn over. That's why it took a while because ayaw natin na paglipat nila ay marami silang mapupuna. Na kumbaga siniguro muna natin na talagang everything is okay bago sila lumipat. 2-story building na may 110 units para sa 110 na pamilya na naapektuhan ng sunog noong 2024 sa Isla Batis. 15 square meters naman ang laki ng bawat pabahay na mayroon ng banyo at lababo sa loob. Pero ayon sa San Juan City LGU at sa DSUD, pansamantala lamang ito habang hinihintay yung paglilipatan sa kanila na mas malaking espasyo pagkatapos ng 2 taon. Hindi pa man natatapos ang turnover ceremony ng pabahay. Nakabang na sa labas sa mga gamit ng mga residente upang agad na ilipat. Ang ilan sa kanila, 3:00 pa lamang ng madaling araw ay naghakot na. Ayon kay Aling Chris, malaking bagay para sa kanyang pamilya at magulang na PWD ang magkaroon ng maayos na matutuluyan lalo na sa panahon ng kalamidad. Panibagong buhay. At least kahit paano maayos na yung magiging tirahan namin. Wala nang tulog. Ngayon po kasi ang mahal ng upa. Kahit maliit, kahit ganito po mahal. Ito, pagkakataon na namin, walang bayad ng upa. Tubig ilaw lang. Laking bagay po yun sa amin. Ibinahagi rin ito ang hirap at trauma na naiwan sa kanya at sa kanyang mga anak dahil sa nangyaring trahedya. Si Aling Jennifer naman dahil natupok din ng kanilang tahanan sa tent at covered court lamang na malagi sa loob ng 2 taon. Unang-una, nung wala pa kaming bahay, mga anak ko kung saan natutulog. Kami lang talaga mag-asawang lagi magkasama. Ngayon, mabubuo na kami. At sa kahit maliit, nasa pag-aayos naman yan. Nagpapasalamat din kami sa Diyos. At paano nakaraos kami sa araw-araw. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng San Juan na sa loob ng 2 taon na pamamalagi ng mga residente sa staging area, maihahanda ang lahat ng proseso at gagawin ng mga benepisyaryo upang maiayos ang paglipat sa permanenteng tirahan sa kanilang barangay. Inaasahan naman na sisimula ng pag-uusap ukol sa mga proseso sa isasagawang forum sa darating na December 3. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng abiso ang NLEX Corporation kaugnay ng inaasahang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan sa North Luzon Expressway ngayong weekend mula November 22 hanggang 23 dahil sa gaganaping concert. Ayon sa NLEX Corporation, magsisimula ang event mula tanghali hanggang gabi kaya't pinapayuhang mag-load ng RFID ang mga motorista at planuhin ng maaga ang biyahe para makaiwas sa abala. Pinapayo rin sa mga dadalo na dumaan sa Ciudad de Victoria exit habang ang mga papuntang Bukawe o Santa Maria ay inaabisuhang gumamit ng alternatibong ruta gaya ng Marilao, Bukawe
o tambubong exits. Magde-deploy naman ang dagdag na traffic personnel sa mga apektadong lugar upang magbigay ng tulong sa mga motorista. Monica. Ano ba? Sige. Narito na po ang ating mga naging kausi ngayong pong araw ng Martes. Salamat po. Shout out kina Arnulfo Ferrer Jr., Manuel Orain Salas at Mark Angelo Ariel. Gayon din kay Marta Timog, Prudencio Montero at Renny Fibra. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais pambalikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, 14:2 na nagsasabi, tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi po.